Wala ho bang nababanggit sa inyo yung inyong anak na meron siyang boyfriend, manliligaw o nangharas sa kanya bago mangyari po yung insidente? Wala po sa nababanggit. Colonel Danao, ano na po yung development sa kaso kung meron po? Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa natin na paggandak ng investigation dyan po, dito po sa kaso ni Eden. Nakausap niyo na ho ba yung lalaking landlord? Nagpunta na po rin siya sa police station para magbigay ng kanilang statement. Okay, sana po lahat sir ng mga persons of interest, tanongin niyo po yung kanilang whereabouts nung araw pong mangyari insidente. Yes, sir, kasama naman po yan sa pagtatanong, sir. Tay, yung ating kapulisan tuloy-tuloy nag-iimbestiga. We'll let you know po tayo. Kami tutulong din po tayo, okay? Salamat po. Colonel Danao, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po. Congratulations po kung gano'n. Meron na po pala kayong suspect at nagkaroon na po ng linaw ang case ngayon kung paano niyo po isampa yung kaso o nasampa na siguro yung kaso laban sa suspect na si Jovenel Bulog kaya Kakayuran. Paano po siya naging suspect itong si Kakayuran, Colonel, sir? Yes, sir. Si Kakayuran po is umamin po siya na siya yung gumawa. Kaya na-consider po natin siyang suspect. Opo, pero paano po siya natumbok po ninyo sa inyong pag-iimbestiga na siya po isa sa mga suspect hanggang sa talaga na-target yun na siya yung primary suspect? Yes, sir. So, ganito po yun, sir. So, continuous po yung ating investigation. Then, sa mga CCTV footages, nire-review namin. Then, luckily, sir, nung July 10, sir, is may lumutang na tipster. Nasabi niya, nakwento sa kanya, alam niya kung sino yung gumawa ng krimen. So sabi niyo po, Colonel, meron pong tipster at itinip po sa inyo na itong si Jovenel Bulog Kakayuran ang isa sa mga ang suspect sapagkat nagkwento ito. Yes, sir. Kwento niya kasi itong tipster, sir, na ito is cousin, sir. Ayun, pinsan. Pinsan, sir. So nakita daw niya itong suspect natin, sir, na may kalmot, mga ganun nung kwan. Pero nung nahuli natin, sir, medyo naghilom na yung mga kalmot sa mukha. Ganun po, sir, yung naging kwento niya. Sige po. Base sa tipster, yun po yung naging lead ninyo. Yes, sir. Para mahuli na po ito or kumprantahin na po itong si Kakayuran. Now, yes, sir. Now, saan niyo po siya nakuha? At nung makuha niyo po siya, agad-agad umamin? Ang kwento niyan, sir, is July 7, sir, nakalis na siya ng Occidental Mindoro. Okay. So, July 10, sir, dumating yung tipster natin na sinasabi niya nga na ikwento niya, na naikwento nitong suspect sa kanya na siya yung may kagagawa ng krimen. Na may nakita niya. Yung pong tipster, kusa pong lumapit sa inyo? Yes, sir. May kasamang media po, sir, na may medium siya na media. So, nilapit po ng media practitioner sa atin. Good. So, ngayon, nung makausap niyo na po si Kakayuran, umalis na po ng Mindoro, saan niyo po siya nakuha? Sinundan po natin yan, sir, kasi nga nakita natin sa CCTV siya doon sa area. So naituro din po nung tipster na siya yung nagbabike doon sa area. So then sinundan po natin yan sa Cavite na, sir, natin yan nakuha, sir. Nung 20, i-invite din sana namin dito sa Occidental Mindoro para explain niya yung side naman niya kung siya nga talaga yung nakita doon sa CCTV. Then, nung 22, sir, nung pabalik na sila dito, umamin naman siya sa CIDG. Dahil siya yung inutusan natin na sumundo sa kanya sa Cavite, sir. So ibig sabihin, sir, may CCTV footage nung time na mangyaring krimen na kung saan nagbibisikleta siya malapit sa lugar o sa mismong lugar? Yes, sir. Nasa proximity po sa doon ng area. Siya lang po yung nagbibisikleta ng oras na yan. Very good. So, anong klase pag-amin po? Extrajudicial na confession po ginawa niya? Opo, sir. May assisted naman po siya, sir, ng abogado. Opo. So, ano po yung sinabi niya sa kanyang pag-amin, Colonel, sir? Na siya po yung gumawa po ng krimen na yan, sir. At bakit daw niya po ginawa? Paano niya po nagawa yun? Ang sabi niya, sir, is magnanakaw lang siya. So nag-ikot-ikot na siya nung gabing yun. Kaya lang wala siyang makita. Then napunta po dyan, sir, sa area ni Eden. So napasok niya po yung kwarto nung biktima.
Dumaan po siya doon sa butas, ano po, sa may bandang kusina. Bintana po, sir, bintana. Sa bintana. Opo, sir. Then... Ano po yung bintana? Nakabukas? Yes, sir. Nakabukas po yung bintana, sir. Kasya naman siya doon, sir. Okay. So, pumasok sa bintana, pagkatapos... Then, nakita niya, sir, yung biktima na natutulog. Kasi yan is parang apartment, sir, na loft bed kasi, sir, yung location ng biktima nung oras na yon. Opo. Then, bumaba siya doon sa pinaka-ground. Kinuha niya yung gamit na laptop ng biktima. Then, paalis na sana, sir, yan. Pabalik na. Nakita niya yung biktima na may hawak na cellphone. Kinuha niya ulit yung cellphone. Nilagay niya sa bag. Then, palabas na yan, sir. Palabas na yung suspect. Nagising naman itong ating biktima. So, binalikan niya. Tapos? Kung binalikan niya, sir, ayan, tinutukan niya, sir, ng kutsilyo. Nag-aasan niya, sir. Nag-aasan niya. Then, napatay niya. Then, umalis na siya, sir. Bukod pa doon sa kanyang pag-amin, meron ho ba tayong mga ebidensya pa na talagang para ma-link siya doon sa krimen tulad ng mga DNA, fingerprints? Yes, sir. May lumabas po yung resulta ng ating DNA na hawak po namin yung official na copy nung August 15, sir, 15. Okay. Then, sinubmit po natin yan doon sa court sa fiscal, sir, ng 16 as additional evidence para po lumakas po yung natin dito. Yung pong yung fingerprints po niya, siyempre pumasok siya, maliban na lang kung naka-glove siya. So dapat may na-lift po ng mga finger marks doon po sa sa apartment. Negative po, sir, walang na-lift ang ating forensic group doon sa latent prints ng suspect. Bakit po wala? Gumalagala siya doon sa bahay. Pagpasok pa lang niya doon sa bintana. Ay, hindi ko po masabi yun, sir, kasi nga yung forensic group po natin ang nag-process, wala po silang nakuha. Okay. DNA, ano pong klaseng DNA specimen po ang nag-match sa kanya? Marami pong kinuha ang ating SOCO group, sir, doon sa kwan. So, merong vaginal swab, sir. Okay. May panty, marami pa, sir, nakuha doon sa crime scene. Okay, so doon po sa, kasi po nagahasa siya doon sa underwear ng victim plus doon sa vagina, yes, swabbing ginawa. So, meron siguro siya naiwan na semen doon. So, yun po ay nagmamatch dito kay Kakayuran. Kakayuran, opo, sir. Ayun, okay. Well, pag DNA, 99.9999% yan. Yes, sir. Bukod po dun sa vaginal swab at saka dun sa underwear, yung fingernail clippings nakuha ng ating forensic group, both left and right fingernails, nagmatch po sa DNA ng ating suspect. So, bali tatlong specimens, 4 na specimens po yung nakita natin ng DNA. Kahon na yan. Yung sa semen, tapos fingernails, kahon na po yan. Well, siya na talaga yon. Okay. So, ngayon po ay nakakulong na siya, sir. At anong kasong isinampa po sa kanya? Ang sinampa po ng PNP is robbery, homicide at saka murder po, sir. At saka rape, sir, with homicide. Nobel po yan, sir? Yes po, sir. Sa muli ang aming pong taus-pusong pakikiramay at alam po namin na kahit pa meron na po tayong suspect, hindi na po mababalik yung buhay ng inyong pong kapatid, ng inyong pong anak, na Ma'am Violeta. Masakit po talaga hanggang ngayon. Pero kahit pa paano, sana po maibsan na yung inyong pong pagdadalamhati, the fact na nasolve na po yung krimen. Ano pong reaksyon niyo po ngayon? Nagpapasalamat po kami po sa inyo, Idol, na hindi niyo po pinabayaan po yung kaso ng kapatid ko. And of course po, nagpapasalamat po tayo sa ating PNP sa pangunguna po ni Colonel Dexter Danao. From the very start, nakatutok na po sila and then na-involved din dito yung CIDG. In fact, I would like to congratulate and commend you, Colonel Danao. Job well done. Dito po sa inyo pong team na rin na nagtrabaho nito from start to finish. Salamat po, Colonel Danao, sir. Sir, thank you, sir. Nay. Hello po, sir. Hello po, sir. Opo, Nay. Ano po ang inyong reaksyon, Nay, na ngayon magkakaroon na po ng hustisya ito pong pagkapaslang sa inyo pong anak, Nay? Nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Rapi Tulfo, sa inyo pong ginawang pagtulong sa kaso ng aking anak. Salamat din po sa mga PNP. Opo, Nay.
Okay. Kasi wala naman po kasi kami magagawa dahil nag-positive na rin po yung DNA result. Satisfied po kayo doon po sa suspect na yun po talaga ang may kagagawan ng krimen? Ay wala po kayong magagawa dahil nag-positive na nga daw po yung ng DNA result. Teka muna, Nay, bakit parang duda kayo? Wala kami magagawa. Parang nag-aalinlangan po kayo base po sa inyong statement. Nay, si ate Jenny. Hindi naman po, sir. Pero Nay, gusto ko sabihin sa inyo na yung DNA, Nay, yan po ay sensya at yan po tinatanggap sa korte at 99.999% accurate po yun, Nay. Para sa inyong kaalaman lang. Opo, sir. Opo. So, kung yun po ang lumitaw sa ginawa nilang DNA test sa pagkakala po ng mga ebidensya, then very ano po yun, reliable. Opo. Kasi nga po, narinig po kanina yung sa fingernails, pagkatapos yung sa semen na nakuha po sa underwear at saka sa vagina swabbing ng victim, ng inyong anak, tumuturo po talaga dito kay kakayuran. Colonel, wala po ba siya mga kasabwat? Colonel Danao? Wala po, sir. Mag-isa lang daw siya na gumawa niyan, sir. Okay. Yung murder weapon ho ba, Colonel, na nakuha rin, na-recover? Yes po, sir. Na-recover po yung murder weapon. Okay. And then, gumawa rin kayo ng forensic exam na yung murder weapon tumutugma po doon sa mga sugat na tinamo? Opo, sir. Nandun, sir. Kasi nabali po yung kutsilyo na yan, sir. Yung murder weapon na yan. Ayun. Okay. Isa pa yun. Now, yung pong computer na kanyang ninakaw at cellphone, saan daw niya po binenta? Nung umalis po siya dito, sir, ng July 7, dinala niya yung mga, nakuha niya, sir, yung laptop at saka cellphone, dinala niya po dito sa Baclaran, sa Pasay. Okay. So, naipasan niya po itong cellphone sa isang, may pwesto din po sa Pasay na bumibili ng cellphone. Yung laptop naman po, sir, is naibigay niya sa runner. Wala pong pwesto doon, sir, kasi hindi tinanggap nung bumili ng cellphone kasi nga cellphone lang yung binebenta niya. So yung laptop, pinanapan niya, may nakabiling runner, sir, yung mga gumagala lang doon sa Baclaran. So doon, sir, naipasa yung laptop. So yung cellphone po na pinagbentahan niya sa Baclaran, napuntahan niyo lang po at verified po na talagang totoo? Yes, sir. Nung binalikan po ng CIDG team kasama itong biktima, nung pagkatapos na po niyang mag-confess, sir, binalikan po yung kung saan niya na-dispatch siya, na-benta yung cellphone. Yun naman, then ibinalik po naman nung... Okay. So, sir, itinuro, kasama si CIDG, itinuro nitong suspect kung saan niya ibinenta yung cellphone ng victim. At pinuntahan po ng CIDG at kinumpirma, yes, kami nga yung bumili ng cellphone na ibinenta ni kakayuran. Yes, sir. Then binalik po nung bumili sa tropa. Ayun. Okay, so ibig sabihin yung cellphone ng victim, ibinalik nung bumili doon po sa CIDG. Yes, sir. Yung cellphone na, yung unit na yun, sir, ang inabot sa CIDG. So hawak niyo po ngayon bilang ebidensya yung cellphone na yun? Yes, sir. Submitted na po sa fiscal, sir, ngayon nasa court. Ayun, wala nang kaduda-duda. Kung kanina 100%, ngayon 1,000,000% na. Kasi pati cellphone na Opo. Di ba? Yung nawala, na kinuha sa biktima, naibalik. Kasi nga tinuro kung saan niya binenta sa Baclaran. Talagang magaling yung mga taga-CIDG din natin. Wala nang kaduda-duda. Bali po yung cellphone na recover po nila, kaya lang po hindi po nag-match po dun sa cellphone po talaga ni Eden. Yung cellphone po na na-recover nila, hindi po talaga ang cellphone ni, ano yun? Opo. Kasi po yung box po ng cellphone ni Eden nandito po sa bahay. Nandiyan po yung cellphone? Yung box lang po. Yung box. Ano po yung box? Yung IMEI niya po, tinignan po namin dun sa cellphone, hindi po nag-match dun sa na-recover po ng mga CIDG po. Colonel, yung na-recover na po, hindi ra po yun yung cellphone. Hindi nagmamatch. Yes, sir. Yan nga, sir, yung counter. Yan, sir, yung inabot nung pinagpasahan, sir, ng cellphone doon. Yun po yung inabot ng pinagpasahan ng cellphone. Baka mali po yung inabot. Yes, yan po siguro kung bakit nagdududa po itong mga kamag-anak. Siguro, sir. Pero yan po, sir, yung inabot.
ng pinagbilhan, yung kung saan niya pinasa. Kaya nga po, maaari nga po talagang totoo, doon nagbenta sa Baclaran kung sino man tao na pagbentahan, pero mali yung ibinigay niyang cellphone sa CIDG dahil hindi nagmamatch doon talaga sa cellphone na nawawala sa biktima o kinuha sa biktima at the time of the crime was committed. Yes, sir. Baka maaari, sir. Kasi nga nung nakita na ang cellphone kasi nung biktima, sir, is basag ang screen. Then kasi nilabas yan ng July 7, sir, so maraming panahon para mapalitan na yung screen, sir. Then yan po, naging buo na yung screen. Then yan po yung ipinasa nung nakabili po. Yung pong cellphone, yung po ba'y nabuksan para makita ang laman noon kung talagang si victim ang gumagamit ng cellphone na yon nung siya'y nabubuhay pa? Siyempre, malalaman yon. Yung kung sino mga tinetext niya doon, sino chinachat niya, mini-message niya, tinatawagan niya. Di ba? Yes, sir. Baka reformatted na nga, sir. Hindi rin natin nabuksan, sir. Baka pag sa hearing na, sir, then baka doon po magkakaroon ng mabuksan po yung cellphone. Ate Jenny, the fact na meron pong DNA evidence, matibay po yun na ebidensya. Kasi po, nagmamatch na po sa DNA nitong suspect at saka sa DNA na nakuha po doon po sa underwear at katawan po ng inyo pong kapatid. Opo. Kasi kung DNA pag-uusapan po natin, siyensya po yan, science po yan. At very accurate po yan at tinatanggap po sa korte yan bilang ebidensya. Opo. Siyempre, gusto ko po maging happy po kayo, maging satisfied po talaga kayo. Tsaka umamin pa po. Hindi naman siguro pupunta po yan doon para mag-amin sa isang kaso na hindi naman niya ginawa. Plus, meron naman siyang kasamang abogado nung siya po'y umamin. May kasama po siya abogado. Sino po nagbigay sa kanya ng abogado, Colonel? Dito, sir, nung pumunta po dito sa CIDG, nagpahanap kami, sir, ng abogado. Then, yun naman, sir, ang pinili niya, sir. Okay, so siya po ang kusang pumunta? Yes, sir. May abogado naman, sir. Yan po, Ma'am Jenny. Siya palang kusang pumunta and then after that, binigay siya ng abogado bago siya pinaamin. Opo. Meron ho ba kayong ibang suspect? Curious lang po ako, Nanay Violeta, Ma'am Jenny. Meron ba kayong ibang suspect kaya parang matamlay kayo? Kitang-kita naman po. Sorry, Naya, halata naman po na parang matamlay kayo. Parang malayo yung iniisip nyo habang nag-uusap tayo rito. Meron po kayo ibang nasa isip na suspect? Wala naman po, sir, kasi wala naman pong ebidensya na makakapagpatunay kung sino man po yung tao na pero kayo po sa inyong saloobin, sa isip nyo lang po. Ang lang din po namin, sir, yung sa CCTV po kasi, siguro po ako dahil doon. 1:11 po, nakahuling pong online po ni Eden. Tapos, yung lalaki po na yun, lumabas po ng 1:14. Okay. So, siguro po dahil doon. 1:11, yung... Last online po ni Eden. Last online niya po, 1:11 na madaling araw. Okay. And then, itong lalaki na nakabisikleta... 1:14 po, nakita na po siya sa CCTV nasa kalsada na po. Colonel, may ano po doon. Colonel, in 3 minutes, nagawa niya yung crime, rape and all, in 3 minutes? Kasi, sir, ang tinutukoy po siguro ng ating ng kapamilya ni Eden is yung text ba, sir, o yung messenger. Sa parte naman po ng PNP, hindi naman po natin ma-explain kung technical kasi na yan, sir, baka ma-explain po ng it's either Globe or Smart kung bakit nagde-delay yung send, receive ng message. Baka yun po, sir, ang nakikita nila ng pamilya. Okay. Yeah, kung minsan kasi nagkakaroon ng delay. Opo, kasi minsan kahit hindi po natin ginagamit yung phone, sir, kunyari kahit tulog pero nakabukas po yung phone, possible po na online pa din po. Naka-online. Opo. Kahit natulog tayo, yung kanyang ating cellphone, naka-online lang yan. Opo, minsan po ganun po yung lumalabas kahit hindi naman tayo naka-online or hindi nakabukas yung app po. Technical na yan. Right, Opo. right. So, 1:11, naka-online pa rin siguro kahit hindi niya ginagamit. Kaya nga yung hawak-hawak niya siguro.
tulog siya, naka-online niya hanggang sa nawala Baka na. nakatulugan siguro. siya. Nakatuloy online. Okay. Anyway, hindi ko na po pahabain to, Ma'am Jenny at Ma'am Violeta. Apo. Yung pong DNA test, napaka-accurate po niyan. Yung iba po, secondary na lamang po yan. Opo. Opo. Maliban na lang kung meron po talagang eyewitness na credible at sabi, nakita ko, hindi si Juan kundi si Mario, kitang-kita ko yung ginawa niyang pagpaslang at nandun ako sa mga oras na yon, ibang usapan yon. Pero ito po ay DNA test result Opo. na science po ito. Okay. So anyway, tututukan na lang po namin ang mga susunod na mga pangyayari sa susunod na mga kaganapan sa mga hearings. Atin din po kami para ma-monitor po namin yung proceeding, sir. court proceedings. Okay? Opo. Thank you. Salamat, sir. Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyong dalawa. Colonel, again, congratulations. Mabuhay po kay Colonel. Colonel Danao, Yes, sir. Thank you very much, sir. Salamat po sa pag-patiently answering our questions, our queries. Thank you po, Colonel. Yes, sir. Mabuhay po kay Colonel at lahat ng tropa nyo dyan, pati ang CIDG. God bless po, Colonel. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.